na balitang dapat niyong tutukan sa One North Central Luzon ngayong Miyerkules. Breeder ng manok panabong patay sa pamamaril ng riding in tandem suspects sa Calasiao, Pangasinan. Mga umano'y pekeng cosmetic products nasabat sa Angeles City. Dahil sa epekto ng krisis, sweldo ng mga minimum wage earner hindi na raw sapat. Kaya taas sahod ang sigaw nila. At mag-asawa at anak nilang classmates sa isang test the class kinaaaliwan online. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako po si Chris Zuniga. Breeder ng panabong na manok patay sa pamamaril ng riding in tandem suspects sa Calasiao, Pangasinan. Nakaalerto, Sandy Salvacio. Maririnig ang sigaw at labis na paghihinagpis ng mga tao sa video na ito. Nakuha noong Sabado sa Sitio Balani, Barangay Ambunao, Calasiao, Pangasinan. Pinagbabaril ang isang lalaki ng mga hindi pa nakikilalang salarin. Nasawi ang biktimang isang breeder ng mga panabong na manok at residente rin sa nasabing lugar. Batay sa investigasyon ng Calasiao Police, bandang alas 4 ng hapon noong Sabado, bubuksan daw sana ng biktima ang gate ng isang cockfighting farm. Sakay ng kanyang motorsiklo nang lapitan siya ng mga sospek sakay rin ng motorsiklo. Pinagbabaril ang biktima. Tumakas sa mga sospek matapos ang pamamaril. Dinala pa sa ospital ang biktima pero hindi na umabot ng buhay. Palaisipan sa asawa ng biktima kung sino ang responsable sa krimen at kung ano ang motibo sa pamamaril. Siyempre, kinakabahan. Hindi ko alam kung anong gagawin ko nung sinabi sa bahay. May anak pa akong mali. Hindi ko alam kung anong uunahin ko, ganun. Tapos pagdating namin doon, wala nang buhay. Base sa ulat ng pulisya, 5 basyo ng bala ng caliber 45 ang na-recover sa crime scene. Nagsasagawa na rin ang PNP ng backtracking ng CCTV footages habang nagpapatuloy ang kanilang investigasyon. Ang hiling po lang po namin, hostesya po. Yung mahuli po talaga yung gumawa po. Kasi biglaan po Pasakit din po sa kanya. May anak po kami, marami po siyang anak Naiwan, lalo may bunso po kami maliit. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Mahigit 247,000 pesos na halaga ng umano'y peking cosmetic products nasabat ng CIDG sa Angeles City. Nakatutok CJ Torida. Arestado ang 3 babae matapos salakay ng CIDG ang isang beauty clinic sa bahagi ng MacArthur Highway sa Barangay Balibago, Angeles City. Kabilang sa mga naaresto ang isang Vietnamese national na manager umano ng beauty clinic kasama ang 2 empleyado. Nakumpiska sa operasyon ng iba't ibang injectable skincare products, whitening creams, hair care treatments, vitamins at supplements, chemical peeling agents, herbal products at iba pang medical supplies na tinatayan nagkakahalaga ng mahigit 247,000 pesos. Ayon sa CIDG, hindi rehistrado sa Food and Drug Administration ang mga produkto at wala rin kaukulang license to operate ang establishmento. Ang operation po natin ay nag-start sa ating informant na nagbigay po ng credible information na itong clinic na to ay nagtitinda or nagbebenta and nagre-reseta ng mga gamot and other beauty products na unregistered sa FDA. And itong clinic na to ay walang license to operate. Babala ng autoridad, hindi matitiyak ang kalidad at kaligtasan ng mga produktong hindi dumaan sa masusing pagsusuri at evaluation ng FDA. Pinaalalahanan din ng CIDG ang publiko na maging mapanuri sa pagbili ng cosmetic at health products dahil sa pagdami ng counterfeit at unregistered items sa merkado. Mahaharap ang mga suspect sa reklamong may kaugnayan sa paglabag sa Food and Drug Administration Act of 2009. Wala pa silang pahayag. CJ Torida, One North, Central Luzon. Samantala mga kapuso, nananawagan ng umento sa sahod ang minimum wage earners upang maibsan ang epekto ng krisis. Yan ang balitang tinutukan live ni Sandy Salvacio. Sandy? Chris, hindi na raw makasabay ang arawang sahod ng mga manggagawa na minimum wage earner dahil sa mataas na presyo ng mga bilihin bunsod ng nagdaang krisis.
Hirap pagkasyahin ng gasoline attendant na si Joshua ang sinasahod niyang 485 pesos kada araw para sa kanyang asawa at 1 taong gulang na anak. Nagsimula raw ito sa biglaang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, bunsod ng nararanasang krisis. Pili na pinagkakasya po. Sa pagtaas ng krudo po, talagang nahirapan. Batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority, umakyat sa 7.2% ang inflation rate noong Abril mula sa 4.1% noong Marso. Sa datos ng PSA, nakaapekto ang pagtaas ng pandaigdigan at lokal na presyo ng petrolyo, gastusin sa pagkain at iba pang basic utilities. Isa rin si Tatay William na isang security guard sa mga manggagawa na apektado rito. Kaya panawagan niya, kung sino po yung makakapagpataas ng sweldo ng bawat gwardiya sa amin. Kasi marami talaga. Yung mga katulad kong security, hindi naman masyadong mahirapan. Ang establishments na mayroong 9 pababa na workers ay dapat tumatanggap ng 480 pesos. And then yung mga 10 and above workers, hindi dapat sila tumatanggap ng mas mababa sa 505 pesos. Ipinaliwanag ng Department of Labor and Employment Region 1 na hindi basta-basta nagpapatupad ng wage increase dahil dumaraan ito sa proseso ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Ayon sa RTWPB, may mga major criteria silang kinokonsidera para sa dagdag sahod. Ito ang needs of the workers, regional economic development at comparative wages ng mga kalapit na rehiyon. Tinitignan din ng DOLE ang kakayahan ng mga employer na magpasahod sa kanilang mga empleyado. Yung capacity to pay ng ating mga employers. Baka pag nagtaas and then bumalik sa normal na conditions, wala ng war, hindi na pwedeng bawiin yung increase na binigay. Chris, sa kasalukuyan ay patuloy naman ang iba't ibang intervention ng DOLE sa mga manggagawa para maibsan itong mataas na inflation rate. Maliban dyan ay tuloy-tuloy din daw ang kanilang konsultasyon at pag-aaral para matiyak na balanse ang kapakanan ng mga manggagawa at mga negosyante sa mga panahong ito. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. Luzon Grid nasa red alert status ng 3 p.m. hanggang 8 p.m. Ang detalye sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Sa isang pahayag na nilabas ng National Grid Corporation of the Philippines, isinailalim sa yellow alert status ang Luzon Grid kaninang alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Red alert naman simula kaninang alas 3 hanggang mamayang alas 8 ng gabi at babalik sa yellow alert simula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Malawakan ang biglang pagkawala ng supply ng kuryente sa ilang bahagi ng Dagupan City at iba pang bayan sa Pangasinan kaninang umaga. Sa abiso, ninilabas ng Dagupan Electric Corporation, umabot ng 12 minuto ang power interruption. Kabilang sa mga apektadong lugar ang Calasiao, Santa Barbara, San Fabian at bahagi ng San Carlos City. Paliwanag ng DECORP, NGCP under frequency ang dahilan ng biglaang power interruption. Tiniyak ng DECORP na matatag ang supply ng kuryente at walang anunsyo kaugnay sa implementasyon ng rotational brownout. Pag may under frequency, ibig sabihin nagkakaroon ng problema sa grid o sa system, kaya nag-automatically shutdown yung substation ng NGCP. Simula ngayong Mayo, magpapatupad ang DECORP ng no disconnection policy. Pagtalima ito sa ibinabang kautusan ng Energy Regulatory Commission o ERC. Bukod pa rito, pahihintulutan din ng installment basis sa bills ng mga consumer na kumukonsumo ng 200 megawatts pababa o katumbas ng 2,000 pesos electric bill kung 10 pesos ang all-in generation charge. Yan ay ERC order. So sa lahat ng distribution utility sa buong Pilipinas. So ipapatupad namin yan. Ang covered na billing periods niyan ay May, June at July billings. Malaking tulong ito para sa mga residente. Kahit papaano ay magagamit pa raw nila ang perang dapat sana ipambabayad sa kuryente sa ibang pangangailangan. Pero para kay Aling Estrelita, kung may sapat namang budget, mainam na magbayad na lang agad. Mas mahirap din kasi patong-patong din mamaya. Mas mahirap. Ganun. Kung may pangbayad sila, babayaran na kaagad. Kasi mahirap yung ganun. Ayon sa DECORP, 3 buwan na hindi magpuputol ng linya ng kuryente sa mga hindi makakapagbayad ng electric bill. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.
May diesel supply support ang Department of Energy sa off-grid areas o liblib na lugar sa bansa para matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng kuryente roon. Ayon sa DOE, ibebenta nila ng 80 pesos per liter ang diesel sa power providers sa mga lugar na hindi abot ng main grid. Sa ilalim ng Emergency Energy Security Program, hanggang 45 billion liters ng diesel ang ibebenta ng Philippine National Oil Company Exploration Corporation sa loob ng 3 buwan para maiwasan ang brownout at mapanatiling abot kaya ang singil sa kuryente sa malalayong lugar sa bansa. Layon daw nito na hindi maabala ang pagtatrabaho, pag-aaral at access sa mahalagang serbisyo ng mga residente. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Patay ang 35 anyos na lalaking rider ng motorsiklo matapos na maaksidente sa bahagi ng National Highway sa Barangay Poblacion 2, Pagudpud, Ilocos Norte. Sugatan din ang 2 angkas ng motorsiklo na asawa at anak ng rider. Dinala ang mag-ina sa ospital. Sa investigasyon ng pulisya, nawalan ng kontrol ang rider at aksidenteng bumangga sa nakaparadang motorsiklo. Tumilapon ang rider at bumangga sa bakod at poste ng solar light sa gilid ng kalsada. Patuloy ang investigasyon ng otoridad sa insidente. Dumami ang supply ng imported pork products sa ilang pamilihan sa Pangasinan. Narito ang report. Pagpasok ng Mayo, bumaba ang presyo ng mga imported pork products sa ilang pamilihan sa Kalasyaw at Mangaldan, Pangasinan. Mula sa dating 280 pesos kada kilo, nasa 160 hanggang 250 pesos na lang ngayon ang bentahan ng imported pork products. Marami daw ang supply nito ngayon ayon sa mga negosyante. Hindi naman po umaara yung mga tao sa presyo. Sakto lang naman po. Opo. Sa kabila nito, mahina pa rin daw ang kalakalan. Tumal po. Opo. Halos wala pong tao. Siyempre marami na pong talipapas sa mga kalye-kalye po. Ayon sa Sinag, hindi naman daw banta sa mga local hog raiser ang pagtaas ng supply ng imported pork products sa mga pamilihan. As long as legitimate na importation yan, wala naman problema. Marami naman tayong local supply, wala naman shortage. Ang problema natin is buying power ng consumer. Nananatiling matatag ang presyo ng sariwang karne ng baboy sa mga pamilihan. Sa kasalukuyan, nasa 340 hanggang 350 pesos ang kada kilo ng fresh pork meat. Dahil sa pagbaba sa presyo ng krudo, mas dumami na rin daw ang supply. Mahigit 50% din ang itinaas sa supply ng baboy sa mga dan slaughterhouse. Quantity na lang. So, dati nag-range ng 25 o sabi natin 30 to 40. Ngayon, bumabalik sa 60 to 70, 50 to 70 yung mga bilang ng mga baboy na dumarating. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, 1 North, Central Luzon. Plano ng alisin ang medical certificate bilang requirement sa pagkuha ng PWD ID para sa mga may kapansanang madaling makita. Ayon sa National Council on Disability Affairs o NCDA, layo nitong padaliin at pabilisin ang proseso para sa persons with disability. Sa mga susunod na araw, planong ilabas ang bagong administrative order para dyan. Makikipag-ugnayan na rin ang NCDA sa mga lokal na pamahalaan para sa maayos na pagpapatupad nito sa buong bansa ngayong taon. Samantala, isang Philippine Eagle ang namataan na nakadapo sa isang puno sa Sitio Pato Park, Barangay Ayod, Dinapigi, Isabela, na bahagi ng Northern Sierra Madre Natural Park. Namataan ang ibon habang isinasagawa ang Philippine Eagle Population and Habitat Monitoring sa lugar. Ayon sa Penro, ang sighting ng Philippine Eagle ay isang indikasyon na nananatiling malusog at maayos ang kalagayan ng mga ibon dahil ang species na ito ay karaniwang naninirahan lamang sa malalawak, tahimik at mayamang forest ecosystems. Patuloy na isinusulong ng DENR ang pangalaga, monitoring at konserbasyon ng wildlife at kanilang mga tirahan upang matiyak ang proteksyon ng mahalagang biodiversity resources sa loob ng parke.
Iba't ibang sports event training, libreng hatid sa mga kabataan sa Dagupan City. Sundan sa report. Puspusan ng training ni Jolly Lynn para sa kanyang pagsabak sa palarong pambansa sa darating na May 24 sa Agusan del Sur. Isa siya sa pambato ng Region 1 sa wrestling. Wala siyang sinasayang na sandali sa kanyang pagsasanay. Timing daw sa kanyang training ang isinasagawang Summer Sports Camp 2026 ng Dagupan City Government. 100% po. May gana na po akong mag-training kasi po may kasama na. Umarangkada ngayong linggo ang Summer Sports Camp. Hatid dito ang libreng training sa iba't ibang sports event gaya ng taekwondo, arnis, boxing, wrestling, wushu, athletics at iba pa. Para kahit paano mawala po sila sa paggamit ng gadgets, maiwasan nila may maggamit ng gadgets po. Bali, nakakatulong din po sa kanila ito sa kanilang health para po sa exercise. Sinamantalan ng mga Dagupenyo, lalo na ng mga atleta, ang pagkakataon na ito na lalo pong mapaghusay ang kanilang kalaman sa sports. Kasi po, nung R1AA po parang kinapos po kami ng lakas, ganun po. Kaya nalakasan po yung loob po namin para po bumawi po ulit next R1 po. Bukas sa lahat ng Dagupenyo, edad 7 hanggang 17 ang libreng Summer Sports Camp. Magtatagal ang programa hanggang sa huling linggo ng Mayo. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Sabay-sabay naman na nagpalitan ng I Do ang 36 na magsing-irog sa Apari, Cagayan sa isinagawang mass wedding na bahagi ng 36 Aramang Festival sa bayan. Isinagawa ang mass wedding sa St. Peter Telmo Parish Church na dinaluhan din ng kaanak ng mga ikinasal. Karamihan sa mga ikinasal ay ilang taon nang nagsasama at hindi makapag-isang dibdib dahil sa hirap ng buhay. Bukod sa mass wedding, inabangan din ang parada kung saan nagpakitang gilas sa drum and lyre ang ilang mag-aaral sa bayan. Sa kabila ng nararanasang krisis, naging simple at makabuluhan pa rin ang pagsisimula ng selebrasyon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Wala ng buhay ang 39 anyos na lalaki nang makita ng kanyang kapatid sa loob ng kanilang bahay gabi noong Sabado. Hindi binanggit sa ulat ng pulis kung ano ang ikinamatay ng biktima. Pero batay sa salaysay ng kapatid sa pulisya, diretsong 4 na araw na nagiinom ang biktima dahil umano sa problema sa pamilya. Hindi na rin pina-autopsy ng kaanak ang bangkay ng biktima dahil kumbinsido sila na walang foul play sa insidente. Sinisikap ng GMA Regional TV One North Central Luzon na makuna ng pahayag ang kaanak ng biktima. Bumulaga ang tone-toneladang sangkap at kagamitan sa paggawa ng toyo matapos salakayin ng CIDG ang isang manufacturing facility at warehouse sa Barangay Santa Lucia, City of San Fernando, Pampanga. Iligal umanong gumagawa ng soy products ang pasilidad ayon sa CIDG. Tinatayang nasa 30 milyong piso ang halaga ng mga nakumpiskang mga sangkap at gamit. Arestado sa operasyon ng isang lalaki na umano'y nagpapatakbo sa pasilidad. Wala pa siyang pahayag. Lumabas sa investigasyon ng CIDG na hindi rehistrado sa FDA ang mga produktong ginagawa at wala ring permit at rehistro mula sa DTI. Patuloy ang investigasyon ng otoridad upang matukoy kung saan dinadala o ibinebenta ang mga ginagawang produkto. Mahinang supply ng tubig naranasan sa ilang bahagi ng Dagupan City. Narito ang report. Kagabi pa lang ay nakapag-ipunan ng tubig sa Daisy mula sa Barangay Tabang, Dagupan City. Maaga kasi naglabas ng abiso ang Pamana Water sa isasagawang maintenance sa lugar. Nakaschedule kaninang umagang interconnection ng PVC pipe at gaya ng inaasahan, wala halos lumalabas na tubig sa kanilang gripo kaninang umaga.
For example, maghuhugas, kailangan pa namin ipunin lahat yung panghugas tapos sabay-sabay huhugasan para mas makaano pa sa tubig. Ayon sa Pamana Water, bukod sa maintenance, regular din ang ginagawang air scouring o paglilinis ng distribution line ng tubig. Dahil dito, nararanasan ang minsay kawalan ng supply. Pero paglilinaw ng Pamana Water, maaga sila naglalabas ng abiso para makapaghanda ang mga consumer sa posibleng mahina o kawalan ng supply ng tubig. Nakaschedule tuwing Webes ang air scouring. Yung air scouring kasi talagang importante yun kasi yung distribution line natin is malilinisan talaga yun. Using air compressor, binubugan natin ng tubig. Tiniyak ng kumpanya na sapat ang supply ng tubig sa Dagupan City kahit pabahagyang tumaas ang demand ngayong dry season. Nasa mahigit 37 million liters ang water production araw-araw. Nasa 69% lamang ang daily demand. Yung pump station natin, gumagana naman siya lahat. Tapos na-check naman nila yung water level. Palagi nila surges, na-check nila yung water level. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga kapuso, nalusaw na ang low-pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility habang patuloy ang pag-iral ng isa pang LPA na dating Bagyong Kaloy. Huling namata ng nasabing LPA sa layong 485 kilometers east ng Virac, Catanduanes. Mababa na ang tsansa nitong maging bagyo ulit ayon sa Pag-asa at wala ng epekto sa anumang bahagi ng bansa. Easterlies ang patuloy na makakaapekto at magdadala ng mainit na panahon na minsan may tsansa rin ng ulan. Sa datos naman ng Metro Weather, may pag-ulan sa Isabela, Quirino, Aurora, Bulacan, Pampanga, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija at ilang pang bahagi ng Cordillera. Posible ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Ilang college students inulunsad ang candle making livelihood training sa Barangay Salay, Mangaldan, Pangasinan. Narito ang report. Interactive at masaya ang naging pagdaraos ng Project Liwawa o candle making activity sa Barangay Salay, Mangaldan, Pangasinan. Ang mga participant, game na inaral ang mga tamang paraan ng pagpapatayo ng maliit na negosyo o micro-enterprise. Nanguna sa aktibidad ang mga college student mula sa Pangasinan State University, Lingayen Campus, kasama ang DSWD Field Office 1. Layo ng programa na mabigyan ng karagdagang pagkakakitaan ang mga residente. Mabawasan po yung unemployment rate ng Barangay Salay through livelihood trainings po. So, para maitas po namin yung self-sufficiency po nila. Paggawa ng kandila o scented candles ang napiling ituro ng mga estudyante dahil sa tumataas na demand nito sa merkado. Lalo na ngayon pag may big events po tayo, may mga pa-souvenir po yung mga nag-events. We're following the trend po ng scented candles. 50 mga residente ang matagumpay na tinuruan sa ilalim ng programa. Napaka-effective po kasi lalo na ngayon, yung mga nanay na walang ginagawa sa bahay, mai-share din namin yung experience namin na natutunan po dito ngayon. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Mag-asawa at anak nilang classmates sa isang TESDA class, hinaaliwan online. Silipin sa report. The family that stays together, learns together. Ganyan ang eksena ng isang pamilya sa Paniki, Tarlac. Paano ba naman? Nasa iisang klase sila. Wala namang PTA meeting pero kasama ni MJ sa classroom ang kanyang parents. Ang haligi at ilaw ng tahanan naging classmates niya sa silid-aralan. Si tatay raw talaga may pakanan ng kanilang group study. Mahilig mga likot na mga kable kaya isinama sa TESDA class ang kanyang anak at misis. Pag-amin ni MJ, weird sa simula nakaklase niya ang kanyang mama at papa. Ngayon, na-realize niyang quality bonding at unique experience ito para sa kanilang pamilya. Kung pagiging nonchalant ang labanan, panalo riyan ang isang fur baby sa iligan. Kahit ano kasing kakulitan ng kanyang fur parent, focus lang sa goal ang alaga, ang manatiling behave. Yan ang asong si Winter at kanyang fur parent na si Joshi, na winner sa pagiging energetic. Kahit parang na-judge na ng kanyang fur baby. Kahit kasi anong dance moves at pakulo ang gawin ni Joshi, for the dead ma si Winter. Bad mood yata with matching side eye.
Kwento ni Joshi, very behaved lang daw talaga si Winter tuwing nagsushoot sila ng videos. Ang mga video nila, milyon-milyon na ang views online. Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. At yan ang mga pinakamalaki at pinakauling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso natin abroad. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.